Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walang oras na inaksaya si Maxine. Lihim siyang nakipagkita sa mga attorney para muling buksan ang kaso ng tungkol sa custody ng anak niya. Kailangan niyang kumilos na mabilis habang walang kamalay-malay si Luis na may ginagawa na pala siyang hakbang. Hinahanda na rin niya ang kanyang sarili sa nalalapit na grand opening ng business partners niya with Clarence. A year ago, nakabili ng building si Maxine around EDSA. Hindi kalayuan kay Clarence. Habang nasa China siya, si Giselle ang namamahala ng mga dokumentong kakailanganin niya. Si Giselle na rin ang pumipirma sa agreement na mabili ang building at ma-renovate ito. Of course, dahil na rin sa tulong ni Clarence. Ngayon ang inaasikaso na lamang ni Maxine ay ang mga supporting documents na dapat ay ma-approve. Magtatayo si Maxine ng sariling clothing line niya at ipinangalan niya ito sa anak niya, Lorabel Clothing Line, dahil marami na siyang alam sa industriya na ito. Building her own business became easier. Bonus na ang pagtulong ni Clarence pati na rin ng kapatid niyang si Giselle. Dahil sa malawak na koneksyon ni Clarence, ay mabilis na nakompleto naman ni Maxine ang lahat ng dokumento na kailangan niya para sa buwan na iyon. Umaga't gabi niyang inaasikaso ang lahat. Halos pag-ihi na lamang ang naging pahinga niya dahil determinado siya. Sa awa ng Diyos ay handa na siyang umarangkada. Pagpasok ng buwan ng June ay pumapasok na si Laura as grade 1 student. Tatlong beses pa lang silang nagkikitang mag-ina at nakakatulog na magkasama. It's okay for Maxine dahil sobrang busy naman niya for the past month. At isa pa, as soon as mabuksan ulit ang usaping custody ni Laura sa korte, dadami na ang oras nilang magkasama. Maxine will make sure na makukuha na niya ngayon ang anak. Kung idadahilan nila noon ang kahirapan para makuha si Laura, sa ngayon ay wala na silang magiging rason pa. Kasulukuyang lumilibot sina Maxine at Clarence sa Lorabel Building. Nagpaplano na sila kung saan dapat nakalagay ang buffet, ang stage, ang mga bagay-bagay para sa grand opening ng Lorabel. Kasama nilang dalawa ang team ng catering service na gagawa ng disenyo sa lobby at mag-handle ng mga foods. May tao ako sa loob ng Casey Clothing Line. Ang sabi sa akin ay magse-celebrate daw sila ng 4th year founding anniversary next week. At ang sabi pa, bongga daw ang gagawing party dito ni Kaylin. Wika naman ni Clarence kay Maxine. May naisip ka bang kapilyahan? I guess. Naisip ko lang, isabay natin ang grand opening sa 4th year anniversary nila. And we are going to invite all the people na invited sa event ni Kaylin. Magiging masaya yun, lalo na kung yung inibentahan nila ay pupunta sa atin. Huminto naman si Maxine sa paglalakad, saka humarap siya kay Clarence. Okay, sige, gawin natin. O talaga? Papayag ka? May malaking ngisi naman sa mga labi ni Clarence. I think panahon na rin kasi para makita nilang dalawa yung bunga ng kasamaan nilang ginawa nila sa akin. Ang masasabi ko lang sa'yo, Maxine, malalaglag ang panga ni Luis na yun pag nakita ka. Isama natin yung Kaylin na hitad. Oh my God, nakikita ko na ang magiging reaksyon ng mga pasneyang yun. Wika naman ni Clarence. Tinawanan lamang ni Maxine ang isip batang kilos naman ni Clarence. Excuse me, Miss Leia, the event will be set on next week. Can you handle it? Pagsisiyasat naman ni Maxine sa manager ng catering service. Yes ma'am, kayang-kaya po namin. Alright. Kayo na muna ang bahala dito, okay? Bili naman ni Clarence. Pumunta naman ang magkaibigan sa 6th floor ng building kung saan naroroon ang magiging office naman ni Maxine. Wala pang mga empleyado pero magkakaroon sila ng job fair next day. Kaya siguradong dadami ang tao sa Lorabel.
So nice talaga ng office mo, Maxine. Parang gusto kong iparenovate yung akin into the likeness of this place. Wika naman ni Clarence pagkatapos nitong tingnan ang kanyang opisina. Nilapitan niya ang desk ni Maxine at pinasadahan niya ng haplos ang mga gamit doon. Lumapit naman si Maxine sa window at ibinukas nito ang makapal na kortina. Alam mo ba kung saan galing ito? Na-inspired ako sa disenyo ng opisina ni Miss Abel. OMG! Malapit ko nang makalimutan. Yung tungkol pala sa date. Humarap naman si Maxine kay Clarence. May date ka ba? No. Hindi ako. Ikaw ang may date. Napakunot naman ang noo ni Maxine. Kinapa naman ni Clarence ang kanyang wallet sa loob ng kanyang coat. Binuklat niya ang laman ng kanyang wallet. And after a while, sinabi nito, "Thanks God, nandito pala." May iniabot naman si Clarence na maliit na card. Halos kasing size lang iyon ng baraha. Ano to, Clarence? That's just a reservation card in a restaurant I booked yesterday para sa date mo. At mamayang gabi na yon. Buti nga naalala ko. Walang maintindihan naman si Maxine. Ganito kasi yan. Nag-set up ako ng date para sa'yo. I personally know the guy and he is so hot. Ang kaso, hindi kami pwede. So what I'm saying is, go na. Puntahan mo siya. This guy is deserving. I think, perfect kayo for each other. Clarence, check mo lang please. Give it a shot. Kung ayaw mo talaga, din wala ako magagawa doon. Sa huli naman ay napapayag din ni Clarence si Maxine. Kahit busy siya whole day para sa nalalapit niyang pa-event. At sa gabi naman, binabakante niya ang sarili para pumunta sa date na inihanda naman sa kanya ni Clarence. Pagkatapos makapaghanda ni Maxine sa kanyang sarili, ay nagpaalam na siya sa kanyang ama na lalabas muna siya. Nag-drive naman si Maxine patungo sa restaurant kung saan niya kikitain ang kadate niya. Na makapag-park siya ng kanyang sasakyan, pumasok siya sa loob ng building. Iniabot naman ni Maxine ang card na ibinigay sa kanya ni Clarence. Saka na siya sinamahan ng isang babae patungo sa table na naka-indicate sa card na iyon. Sumakay si Maxine sa elevator patungo sa 3rd floor. Sobrang tahimik roon. Halos ang live classical music lang ang maririnig sa paligid. Itinuro ng babae ang table na malapit sa balcony ng palapag. There's on the table, may isang lalaki na nakaupo roon. Ang hindi maintindihan ni Maxine, biglang tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan kung dahil ba iyon sa kaba o excitement niya. This will be her first date sa loob ng 3 taon, kaya siguro ganun siya mag-react. Marahan siyang lumapit patungo sa table na itinuro ng babaeng nag-assist sa kanya. Excuse me. Pagtawag naman ni Maxine sa pansin ng lalaking nakatingin sa malayo. Napatingala ang lalaki at na magpanagpo ang mga mata nila. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Maxine. Sobrang naiilang siya sa setup dahil hindi naman niya nature ang makipag-date sa taong hindi niya kakilala. Hi. Tumayo ang lalaki and noon lang na-realize ni Maxine ang katangkaran nito. He looks clean, gentleman, he sounds formal, and he is intimidating. She has to admit the last one. Hi, I'm Adam Villarmino. Iniabot naman ni Adam ang kamay nito. Clarence is right. He's hot, guwapo at mukhang ideal type na mga kababaihan. Hi, I'm Maxine Santiago. Inalagay niya ang kanang kamay sa naghihintay na palad naman ni Adam. It's my pleasure to meeting you. Napakalambot ng palad nito at napakainit. Very comfortable na hawakan. Lumakad naman si Adam patungo sa bangkong kaharap and he pulled the chair for her. Thank you. Bulong naman ni Maxine na makaupo siya. I can see you're not comfortable. Friendly naman na pagsasaan ng lalaki sa kanya. Yeah, totoo yun. Hindi naman kasi ako sanay sa ganito. Dahil lang ito sa kaibigan ko. You mean si Clarence? Napatigil naman si Maxine. She looked at Adam with a questioning look. Kilala mo ba siya?
Ngumiti naman na matamis si Adam before saying Clarence is my cousin. Naalala naman ni Maxine ang sinabi ni Clarence just this morning. I personally know the guy and he is damn hot. Ang kaso hindi kami pwede. Oh no, I'm sorry. I didn't mean to badmouth about Clarence. It's okay. Indication lang yun na close talaga kayong dalawa. He is not just good looking, very understanding and gentleman pa. Disorder? Wika naman ito at tumango naman si Maxine. Tumawag naman ang waiter si Adam at ang lahat ng in-order niya ay siya ding in-order ni Maxine. Their conversation continue habang naghihintay ng pagkain. Bawat pagbuka ng bibig ni Adam ay pinagmamasdan ito ni Maxine. There is something about Adam na tila ba nagbibigay sa kanya ng kakaiba. Umupo naman na maayos si Maxine. So paano ka napapayag ni Clarence? Ang totoo, it's not just Clarence himself. Kinutsaba niya ang anak ko. May anak ka na? Tila nanlaki naman ang mga mata ni Maxine. She's afraid na baka kasal na nga si Adam at maging mistress siya nito. Pero hindi naman siguro dahil si Clarence naman ang nag-set up ng date na iyon. Yeah, a 10-year-old girl. Her name is Akisha. Her name was chosen by her mom. You know, alam mo naman, kapag talaga magulang ka, gusto mo unique yung pangalan ng magiging anak mo. Nagkipit-balikat naman si Adam. So, kasal ka pala. I think I am. Kunot noong napatingin naman si Maxine sa kadate niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman nasisira ang marriage because of the death, right? My wife passed away 3 years ago. I'm a widower. But I think I'm a married man. I want to be faithful to the vow na binatawan ko when I take her as my wife. Nang mga oras niyo na marinig niya na naging faithful si Adam sa asawa nito na ilang taon nang nawala, ay tila nakaramdam siya ng paghanga rito. Nakatanggap ka rin ba ng invitation? Pag-uusisa naman ni Carmelita kay Marichel. They are kumaris for a very long time. Dalaga pa lang sila ay magkasama na sila hanggang ngayong pagtanda nila. Sila ang party animals noong araw. Halos ata lahat ng exclusive na bar sa Metro Manila ay nasubukan na nila noong kapanahunan nila. Kumuha naman si Marichel ng nakahanger na damit at tinantiya niya sa salamin kung babagay sa kanyang style niyon. What invitation? For what event? Hindi nagustuhan ni Marichel ang unang hawak kaya ibinalik niya ito sa pinagkuhanan. Then, hinarap naman niya si Carmelita. It's a grand opening ng isang clothing brand. Sikat ba naman? Wika naman ni Marichel na nakataas ang mga kilay nito. Kumuha naman si Carmelita ng dress at tiningnan niya ang refleksyon sa salamin habang nakatapat sa katawan niya ang damit. I don't know. Sinabi lang ng kapitbahay namin. This grand opening is basically the talk of the town this week. Kailan ba daw yun? June 14, this Saturday. What? May event naman akong pupuntahan this weekend. Founding anniversary ng business ni Kailin. Marichel sounded so disappointed. Oh, come on Marichel. Hindi mo nga gusto yung Kailin na yun. Bakit ka pa nag-aalala? Doon na lang tayo mag-enjoy. Akala ni Marichel her fondness of Kailin will last for a lifetime. But just a year after Luis and Maxine divorce, she started disliking her dahil sa maraming pagkakataon at sa maraming rason. 2 years ago, birthday ni Luis kaya bumisita si Marichel sa condo unit ni Kailin kung saan lumipat sina Luis at ang apo niya. Nagdala pa si Marichel ng cake for her son. Ang ilang ingredients para sa putaing ihahanda niya. Hindi sumama si Ernesto sa asawa dahil determinado siyang hindi niya tatanggapin ni minsan man si Kailin bilang parte ng pamilya nila. Hindi din sumama sina Carlo at Sadie dahil kagaya ng ama, napalayo na ang loob nila kay Luis. Kung noon ay si Marichel lang ang tutol kay Maxine, ngayon naman ay si Marichel lang din ang pabor kay Kailin. That time Marichel told Kailin to cook foods. Nasanay na kasi siya kay Maxine
Nasakop ang lahat ng gawain pero sa kanya napupunta ang mga credits nito. Because Kylene wanted to impress Louis' mom, tinanggap niya ang trabaho despite of having zero knowledge sa pagluluto. Kaya naman pagdating ng dinner, parang sinalanta ang lahat ng pagkaing nakahanay sa hapag. Kinuha ni Marichel ang kubyertos at tinuhog niya ang inihaw na manok. "Ano ba to? Uling may kaunting karne?" she asked, na tila sarkastiko sa kapadabog na ibinalik ang karne sa platito. Ang kasunod na tiningnan naman niya ay ang piniritong tilapia na paboritong isda naman ni Luis. Ito naman halatang puresado ang pagkakaluto nito. Wika naman ni Marichel nang tinaniya ang isda. Hindi pa ito linis. May dugo pa ito sa loob. Aba iha, inaalis ang hasang nito at ang bituka. Hindi mo pa kinaliskisan. Ano ba naman itong pinaghahanda mo? Inaksaya mo lang ang pagkain. Mas malala pa ata ang mga ito sa pagkain ng baboy. Ma, saway naman sa kanya ni Luis. Ma, do you really expect me to dig my fingers in your polished nail into that fish? Mabuti nga pinagluto ko pa kayo. And it's not my 100% fault. Hindi ba ikaw naman ang nag-utos to me na magluto? Pangangatwira naman ni Kylene. Han, that's enough. Wag na. Napatawa naman na malakas si Marichel. Hindi ako makapaniwalang ito ang ipinagpalit mo kay Maxine Luis. Yung babaeng yon, kahit walang kaklas-klas at dukha, pinapakain ko yung mag-ama na masasarap na pagkain. Kahit pangit at mataba yun, hindi naman siya kasing bastos nitong si Kylene. Ma, huwag mo nang idamay dito si Maxine. Sigaw naman ni Luis. Tumayo siya at kinarga niya si Laura patungong living room. Kaya naiwan ang dalawang babae sa dining area. Tumingin na masama naman si Marichel kay Kylene. Unlike Maxine, this woman didn't lock down, neither ask for apology. Matapos ang ilang minutong pagtititigan at irapan, tumayo naman si Marichel at kinuha ang handbag na nasa bakanting upuan. Nagsisimula na maglakad si Marichel nang bigla naman nagsalita si Kylene. Look her ma. Hindi ako katulad ng ex-wife ni Luis na magiging submissive sa'yo. I've been living my whole life as a princess. I will never surrender to you. Kung nasanay ka na sa loser na yun na si Maxine, well, sorry to you. She's in the past now. Ako na ang present. Pagkatapos ng araw na birthday na iyon ni Luis, hindi na ulit bumalik ang fondness ni Marichel para kay Kylene. Lalo pa niyang kinainisan ang nobyo ni Luis dahil may taglay itong kayabangan. Marichel, nawala ang pagkatulala niya nang marinig muli ang tinig ni Carmelita. I'm sorry. Ano nga ulit yun? Ano na ba? Are you coming with me or sa Kylene na yun ka pupunta? Alam mo tama ka. At saka hindi ko naman gustong pumunta sa event na Kylene na yun. Makikita ko lang yung mag-ina na yun na sagad pati sa buto ang hangin sa katawan. Wika naman ni Marichel na hindi nga nito nagugustuhan ang mag-ina ni na Kylene. Kaninang umaga pa bumubuntot si Clarence kay Maxine. Nagtatanong ito tungkol sa date nila ni Adam last night. Ano? Tama ba ako? He's hot, isn't he? Tanong naman niya habang sinusundot ang tagiliran naman ni Maxine. Tumawa naman si Maxine dahil sa kulit at pangingiliting ginagawa ni Clarence sa kanya. Oo na nga, oo na. Hot na nga si Adam. You see? So anong score? May parto daw ba ang date nyo? Hindi ko alam. Hindi naman siya nag-offer kagabi. After our dinner, nagkwentuhan lang kami. Din ayun, nagpaalam na kami sa isa't isa. Medyo disappointed pa ang tono ni Maxine. Ang boring naman pala ng date nyo. Wika naman ni Clarence sa kanya. Kinagabihan naman ay nagkaroon naman ng dinner si Maxine para sa kanyang pamilya. Pagkatapos nilang kumain, pumanhik siya sa kwarto para mag-shower. Nasa living room na ang kapatid niya kasama ang kanyang ama. Nanonood sila ng kanyang pamilya ng movie. Sinaluhan naman agad ni Maxine ang mga ito pagkatapos niya magbihis. Napuno ng tawanan ang living room nila dahil sa pinanunood na comedy. Halos kalahating oras silang tutok sa TV at puro tawanan lang hanggang sa marinig naman ni Maxine ang pagtunog ng kanyang cellphone. Nasa ibabaw lamang ito ng mesa.
Dala niya iyon palagi dahil baka may importante siyang tawag na matanggap. Tiningnan niya ang tumatawag. Unregistered number ito, pero sinagot pa rin niya. Hello? Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo hanggang sa may maliit na boses na bumati sa kanya. Hello? Lady? Ma'am? My name is Keisha. But you can call me Keisha. Daughter po ako ni Adam, the guy you went out with last night. Napangiti naman si Maxine nang marinig niya ang pangalan ng anak. Oh, hi! Paano mo nakuha ang number ko? Binigay po sa akin ni Tito Clarence. Ang totoo po, ma'am. Gustong-gusto po kita. Can you be my mommy? I promise, I will be a good girl. Medyo natawa naman si Maxine dahil sa pagiging prangka ng bata. Sasagot sana si Maxine, pero narinig naman niya ang boses ni Adam sa kabilang linya. Keisha, nakita mo ba ang phone ko? Maxine decided to remain silent. Nakinig lang siya sa usapin ng mag-ama. I don't know. What are you hiding back there? Nothing. I'm not hiding anything, Dad. Show me your hand. Wala nga, Dad. The following noise made Maxine guess na lumapit si Adam sa anak. At nag-agawan sila ng cellphone. At hindi nga siya nagkamali. Dahil yun nga ang nangyari. Stop playing around, Keisha. Go to your room and do your homework. Napapangiti naman si Maxine. Narinig pa niya ang pagmamaktol ng anak nito. Ang sumunod na narinig niya ay ang pagsarado ng pintuan at ang boses naman ni Adam. Hello? Napakaganda ng boses nito. Iba yung vibration. Super ganda pakinggan. Sorry about my daughter. She tend to make a frank call. No, it's okay. Now I understand how stubborn she is. May matamis na ngiti sa mga labi naman ni Maxine. Who? Do you know my daughter? Yeah. Kagabi ko lang siya nakilala. I had a date with her dad last night. Napakagatlabi naman siya. Para siyang teenager na kausap ang crush niya sa telepono dahil sa sobrang kilig.